Maligayang araw, grade 7. Ako si Teacher Jericho, ang guro ninyo sa asignaturang Filipino. Ngayong araw na ito ay mayroon tayong panibagong tatalakayin. At ito ang antas ng wika, formal at informal. Alam naman natin grade 7 na lubhang mahalaga ang wika sa anumang lahi, pangkat o komunidad dahil ito ang susi ng isang mabuting komunikasyon. Sa pamamagitan nito, nagkakaunawaan tayo at naibabahagi natin sa kanila ang ating mga opinyon at nakapag-aambag ng kaayusan at kaunlaran sa ating komunidad. Ayon kay Tumangan ng 1986, ang wika ay mahalagang bahagi ng lipunan. Sa dahilang ito ang kasangkapang kailangan sa pakikipagtalastasan. Kung walang wika grade 7, hindi tayo magkakaroon ng pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngayon ay unahin natin kung ano ang wikang informal. Masabing informal ang wika kung ito ay karaniwang palasak, pang-araw-araw at madalas gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan. Ito ay ayon kay Villaferde et al. Ng 2007. At nahahati sa tatlo ang wikang informal. Ito ang lalawiganin, kolokyal at salitang balbal. Unahin na natin ang lalawiganin. Ito ay gamitin ng mga tao sa partikular na pok o lalawigan. Makikilala ito sa pamamagitan ng punto. Ibig sabihin, ang mga salita o wikang lalawiganin ay sinasalita sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Halimbawa nito ay, sa unang column, nariyan ang mga wikang lalawiganin. Sa ikalawa ay ang pinagmulan ng mga wikang ito, ang rehiyon o ang lalawigan. At ang ikatlong column ay ang salin nito sa wikang Filipino. Unahin natin ang papanaw ka na. Ito ay nagmula sa Timog Luzon. Ibig sabihin o ang salin nito sa Filipino ay aalis ka na. Kung tayo, pag sinabi nating papanaw ka na, ibig sabihin nun, mamamatay ka na. Ngunit sa Timog Luzon, kung gagamitin nila ito, ang ibig sabihin ay aalis ka na. Sunod ay nakain ka na. Ito naman ay nagmula sa Cavite, na ang salin sa wikang Filipino ay kumain ka na. Sunod ay may sugat ka. Ang mga salitang ito ay nagmula sa Kanlurang Visayas. At ang salin nito sa Filipino o sa wikang Filipino ay may sundo ka. Sunod naman ay ang galupad at gab. Ito ay nagmula sa Cebu. At kapag ito ay sinalin sa wikang Filipino, ito ay lumilipad ang ipon. Sunod naman ay ang wika o salitang kolokyal. Ito ay ang pang-araw-araw na salita. Maaaring may kagaspangan ng hindi. Ngunit maaari rin naman itong maging refinado o refine. Ayon sa kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ng isa o higit pang titik sa salita ay maituturing na bahagi ng mga salitang ito. At narito ang ilang halimbawa ng wikang kolokyal o salitang kolokyal. Nasaan ang bahay nyo? Kung mapapansin ninyo, pinaikli ang salitang nasaan. Imbis na gamitin sa pangungusap ang salitang nasaan, ginawa itong nasan lamang. Sunod ay paano ka nakarating. Pinaikli naman ang salitang paano at ginawa itong paano. Sunod na halimbawa ay sa akin ka na bumili, suki. Sa pangungusap na ito, ginamit naman ang salitang sakin, imbis na sa akin. Sunod ay kailan nang uwi sa atin. Dito naman, ginamit ang salitang kailan at hindi ginamit ang salitang kailan. Sunod ay meron ka bang dala. Imbes na gamitin ang salitang mayroon, ginamit na lamang ang salitang meron. Kung inyong mapapansin, halos lahat ng salita ay puro pinaikli.
Ngayon ay dumako tayo sa salita o sa mga wikang balbal. Ang salitang balbal ay tinatawag na slang sa Ingles. Itinuturing itong mababang antas ng wika dahil gamitin ito sa kanto at sa lansangan. Tinugurian din itong singaw ng panahon sapagkat bawat panahon at henerasyon ay may nabubuong balbal na salita. Nakadepende ang pagpapalit ng wika o salitang balbal sa pagbabago ng panahon dahil sa tuwing nagbabago ang panahon, nadadagdagan o nababawasan ang mga wika o salitang balbal at nakadepende rin ito sa henerasyon kung ano ang pag-uugali at pag-iisip ng mga kabataan dahil karamihan sa mga salitang balbal ginagamit ng kabataan. Halimbawa ay ang erpat, wit, at Pinoy. Ang erpat ay nangangahulugang tatay. Ang wit ay nangangahulugang wala o hindi. At ang Pinoy naman ay nangangahulugang Pilipino. May iba't ibang paraan sa pagbuo ng salitang balbal. Narito ang mga karaniwang paraan sa salitang balbal. Una ay ang paghango sa mga salitang katutubo. Ibig sabihin, kuha ka ng iba't ibang salita sa iba't ibang katutubo at gagamitin mo ito at bibigyan ng ibang kahulugan. Tulad na lamang ng salitang gurang. Ang ibig sabihin ng salitang gurang sa salitang balbal ay matanda. At ang barat naman ay kuripot. Sunod ay ang panghihiram sa mga wikang banyaga. Ang mga salita ng banyaga, mga salita ng mga taong nasa ibang bansa, mga taong nakatira sa ibang bansa, ay gagamitin ito at bibigyan ng panibagong kahulugan, gaya na lamang ng effect. Ito ay nagmula sa salitang effect na nangangahulugang may bisa. Sunod ay ang thunder. Ang thunder ay kulog, di ba? Ngunit kung sa salitang balbal, mga nangangahulugan nito matanda. Sunod ay tong na mga nangangahulugang wheels naman o gulong. Sunod ay ang pagbibigay ng kahulugan ng salitang Tagalog. Halimbawa ay ang salitang buhaya. Ito ay uri ng hayop at sa English, ito ay crocodile. Ngunit kung ito ay gagamitin sa salitang balbal, maaaring mabigyan ito ng kahulugang sakim. Sunod ay ang bata o child sa English at maaari itong mga hulugang kasintahan, girlfriend o boyfriend. Sunod ay ang pagbibigay ng acronym. Halimbawa dyan ay ang LOL o nangangahulugang laughing out loud. Sunod naman ay ang NBSP na nangangahulugan namang no boyfriend since birth. Sunod ay ang pagpapaikli. Halimbawa ay ang wa na nangangahulugang wala. Sunod ay ang paki na nangangahulugang pakialam. At sunod naman ay ang tiyak o nangangahulugang tiyak o tama. Kung mapapansin niyo sa pagpapaikli, kinaltasan o binawasan ng ilang pantig o salita ang mga salita at ito ay naging maikli. Ngunit sa mga maikling salita na yan, kahit nabawasan sila ng pantig, mayroon pa rin itong ibig sabihin sa salitang balbal. Sunod ay ang mga pagbabaliktad ng mga salita. Halimbawa ay ang etnem na kapag binaliktad mo ay 20. Pera. Sunod naman ay ang atik. Ibig sabihin, kita kapag binaliktad mo ito.